Ito yung gulong na pwede mong pang endurance, pwede mong pang araw-araw trabaho. 4 times na balik ng Bicol, Manila to Bicol, Manila to Bicol. Well and tested dito, lalo na dito sa Tagkawayan. Mapaulan man, mapainit, mapagabi, subok na subok. Walang iba kundi ang nagbabalik tayo ngayon. This is JP After the Slide Safe. So time check tayo ngayon 5:30. Nasa ano na tayo, nagpasa tayong Tabugon eh. So I think mga nasa Tagkawayan na tayo. From Parañaque to Bicol ulit. Pero dito na ako nagsimula. Kasi ano ba ang topic natin ngayon? Topic natin ngayon, ito dito masyado na i-mention ng mga vlogger. Alright, so again, pangunahan ko na hindi po ito sponsored. So ito yung sasabihin ko ngayon na hindi ito bias. Sasabihin ko yung pinaka nagustuhan ko dito at maire-recommend o na-experience ko dito sa ginagamit ko ngayon, which is ang gulong. Alright, so ano ba ang gulong na gamit ko ngayon is IRC Exato. Alright, so IRC Exato, madali lang naman basahin o hanapin sa Google anong material ang ginamit sa kanya o kung anong compound material ang ginamit sa kanya. Well, IRC stands for Inoue Rubber Company. Rubber Company is founded in Japan. So straight in Japan itong rubber na gamit nila. Alam naman natin kapag sinabing Japan, ito ay talaga best and quality as it rates. So now on, this IRC is now manufactured in Indonesia. So gawang Indonesia si IRC, pero yung material niya ay straight from the Japanese. Eto na, rider na mismo magsasabi. Na-experience ko na from basang kalsada, mga lubak, and of course yung kapit niya, nasa twisties ka. Ito pa nakakaano pang-apat ko nang balik yan dito sa sa Bicol. Bicol to Manila, Manila to Bicol. Tapos madadaanan mo itong mga rough road dito from Sipokot. Yan, ano pa ba yung mga kalsada dito, mga lubak-lubak. Tapos mga uneven na mga kalsada, mga pigments o mga alam mo na, di pantay. Dito talaga masusubukan ng gulong. Ito talaga ang tunay na review. Right? Alam mo, parang immortal nga tong gulong na to eh. Wala man lang bawas. Paspas pa ka magpatakbo gaya yan Tsaka nakakatawa dito kasi pag nagpreno ka, ang motor ko hindi sa ABS. Talagang pag nagpreno ka, naglalak siya. Nakadepende naman yun sa'yo kapag ka Pero masasabi ko sa'yo, wala kang mararamdaman na skid. Pero mas siguro kung nakaano ka ng buhayan, kasi buhayan yan. Pero ito pa sa nakakatawa dito sa gulong na to kung mapapansin nyo yung mga gatla niya o yung mga hiwa niya sa gitna, malalaki diba, tsaka mahaba. Malaking tulong siya, especially kapag napapadaan ka sa basa. Alam mo kung bakit? Kasi doon tumutula yung tubig. So hindi ka makakangamba na mag-skid ka kapag napadaan ka sa isang basang kalsada, or kapag bumabangking-bangking ka ganito. Kasi ramdam mo yung bawat gilid niya makapit. Tapos yung gitna, for me parang siya, hard compound. And at the same time, makapit pa rin. Kapag pag preno ka ng biglaan, grabe tong gulong na to. Alam mo, marami ng mga vlogger na nagpo-promote ng mga gulong, na-sponsoran sila. Well, nire-review lang nila. Pero ito, binahay ko talaga ginamit ko na. Ano yung experience ko. At tuwang-tuwa ako dito sa gulong na to. Kaya kung naghahanap ka ng 4th Street, at the same time gusto mong mag-racing at makapit, hindi ka makakangamba kung mapadaan ka man sa
wet and dry. Rough road man yan o maraming lubak, wala kang pangamba. Ito na yung nare-recommend ko sa inyo, IRCX to. Yan, di ko alam kung anong model to, pero ipopost ko na lang dito. Ito, nasa screen yung model na to, and available to I'm sure sa market. And siguro kung shoutout na sa Takara Tires, baka meron silang ganito. Check nyo na lang yung page nila. Alright, so IRCX to, napakasulit, highly recommended. Maganda yung naging experience ko sa gulong na to. Nakagamit na kasi ako ng Pirelli Jabborosa Sports, tapos Ceneos ZN63, nakagamit na ako nyan. Tapos Pirelli Angel GT. Yan, Angel GT, tama. So itong IRCX na to, bihirang-bihira itong makita. So kung ikaw naka-underbone, o kaya kagaya sa akin na naka 200cc, 110 sa harap yung gulong, 150 sa likod, 7x17. Eto, sa mga naka-RS 200 dyan, sa mga GSX 150, o kaya yung mga naka Suzuki GSX 150 o Suzuki GS 150. Eto, bagay na bagay ito sa inyo. Okay siya sa street road, touring, biyahe ka ng malayo, gaya nito, makapit siya. Ayan, oh. Talagang suabing suabe. So ano pa? So nag-aarap kayo, yun nga, ulitin ko ulit. Hanap mo pang touring, mabisa, at saka immortal, talagang maglo-long lasting na gamit, IRCX na to. Ito masasuggest ko sa'yo. Ito, bilhin mo. Para may mga iba kasi dyan may mga pinopromote ng ibang mga vlogger, pero di pa naman nila gaya na to na testing o na-share sa atin kung paano ba yung magiging experience. So itong experience ko, hindi ito bias, hindi ito bias. Again, nakadepende pa rin yan sa rider. Okay, wala yan sa gulong, nasa rider pa rin yan. Dapat may tamang sakto ng gulong. Pagka ganito, pagka babiyahe ka ng malayo at alam mong rough road yung mga dadaanan mo, kailangan, for me I suggest na tigasan mo yung gulong mo sa harap tsaka sa likod. Ang pros nun, iwas basag nagbags pagka bigla kang nalubak. Second, mas magaan sa pakiramdam, mas tipid sa gas kasi parang kang lumilipad, parang papel. Bawat maneuver mo, bawat digo mo, parang papel. So ang pinaka-cons lang sa matigas ang harap tsaka likod na gulong is matagtag at masakit sa likod. Kaya kapag sudden na nalubak ka, tapos hindi ka, kasi ang technique dyan, dapat pagka alam mong may lubak, tatayo ka para gagawin mong spring o stabilize yung sarili mo. Pero pag hindi mo nagawa, nakaupo ka tapos bigla ka, sinagasaan mo yung may butas, mararambam nyo talaga yung lalapat siguro kung matigas yung shocks mo, di ba? So yun. very satisfied tong gulong na to. So dito sponsored again Ito ay isang honest review at honest sharing sa inyo. Teka lang itigil mo lang ako. Papakita ko sa inyo yung kalalabasan Galing pa ako Paranaque. Maulan doon sa Paranaque. Dito lang hindi. Ayan Yun. Ayan ganda ng niya IRC sa harap. Ito sa likod, ito yung sa harap. Ayan suwabe itong gulong na to. Parang walang kabawas-bawas Saka again, wala itong tire sealant. Di ako naglagyan ng tire sealant kasi ang pros ng tire sealant, pag natusok ka, pwede mo siyang tanggalin. Then okay lang. Ang cons ng tire sealant, paano kung hindi ka naman natusukan or nabutasan? Habang tumatagal kasi, syempre pag tumatakbo ka ng mabilis, yung rotation kasi nun, kinakalat. Sa ang cons nun, minsan nababara yung pito. Nababara niyan. Automatic nababara niyan. Gaya dun sa And then, third, mabigat. Fourth, pag nagpalit ka na ng gulong,
ang mugs mo nasisira, nakakasira sa loob ng mugs na parang kadiri. Yun ang cons ng mga tire sealant. So recommended kung tubeless ka, kung tubeless ang gulong mo, tapos pag natusok ka, okay lang yan. Kasi as long na di mo naman binubunot yung nakatusok, as long na di mo binubunot yung nakatusok, hindi ka mapaplatan. Okay, yun ang ginagandahan sa tubeless. Kapag nakadaan ka ng mga vulcanizing, di tsaka mo pa pasalpakan. Right, so medyo malayo pa ako. Nakakaramdam na ako ng antok. So ayan, JP Raptor the Side Sip. Honest review about the IR6 sa to gulong. And pangmalayuan, pangrektahan, pangbangkingan, wet and dry. Sulit. If you like this video, don't forget to like and subscribe. At kung nagustuhan nyo, hanap at kung nagpaplano kayo ito na makukuha nyo, kunin nyo na yan. IR6 sa to, best to buy. Alright, JP Raptor the Side Sip.